tandaan, para masabi mong polynomial yung function mo, dapat wala siyang variable sa denominator. Taan na. Lagay ko dito, note. So dapat, if meron kang denominator na variable sa denominator, not poly. So ito note natin. So dapat wala kang variable sa denominator. Bawal siyang negative exponent. Bawal siyang nasa loob ng radicals. Bawal din siyang fraction yung exponent. So ito yung mga restriction niya. Otherwise, polynomial na siya. So yung mga restriction para sa polynomial naman, ah. Nasa composite function pa rin kayo. Anyways, may mga condition kasi to para mag-graph mo siya. So una, so let's say meron tayong ax raised to n. Tuturo ko na to last time, pero sige, turo natin ulit. So yung a is yung coefficient natin, or yung tawag dito, leading coefficient, no? So alam na natin yung leading coefficient, pati leading term. Kunyari, meron tayong x squared. Kunyari, hindi. X raised to 4 plus 2x cubed minus x squared plus 3. So ito ay polynomial kasi wala tayong variable sa denominator, wala tayong negative exponent, wala tayong radicand wala tayong variable sa loob ng radical sign, wala tayong fraction na exponent. So polynomial yan. Ngayon, kung gusto mo siyang i-graph, may mga condition kasi siya. So tandaan, yung leading term natin dito. So ano ba yung leading term natin dito? By the way. So what is our leading term? X raised to 4, that's correct. Ngayon, ano ba yung leading coefficient natin? So sa leading term, makuha mo rin yung leading coefficient, which is 1, di ba? Alam na natin yan kasi ito yun. So invisible yung 1, pero understood na may 1 yun. Then ngayon, positive yung leading coefficient natin. Ibig sabihin, paano ba to explain? So kung meron tayong x raised to 4, di ba? Meron tayong 1 dito. Kapag yung leading coefficient natin is positive, or yung a natin, if a is positive, di ba positive a to? Coefficient natin yun. If a is positive, then yung n natin is even. Ibig sabihin even numbers. So yung n natin, nag-serve siya as exponent. So 1 positive, even is yung exponent natin. So ngayon, ang condition niyan, kapag ganito yung format ng leading term mo, ang itsura ng graph niyan is upward parehas. Sabihin open upwards kapag parehas positive tsaka even. Ibig sabihin kung i-graph mo yan, so pwede mong kunin yung x and y intercept bago ka mag-graph. Gusto mo na. Tapos kuha ka ng points in between them, or pwede kang magkuha ng substitute ka ng value sa x mo dyan. So ibig sabihin, yung itsura ng graph mo, gusto mo na. Tapos kuha ka ng points in between them, or pwede kang magkuha ng substitute ka ng value sa x mo dyan. So ibig sabihin, yung itsura ng graph mo, something like this dapat. Basta pag ganyan. Ibig sabihin parehas yung endpoints niya, yung end na arrow mo is parehas naka-upward kasi nga positive yung leading coefficient mo dito, tas even. So otherwise naman, kung yung n natin, lagyan natin dito para malinaw. Kung meron tayong f of x is equals to negative 3x cubed, hindi muna cube, squared lang muna, minus plus x plus 1, kunyari ganito. So polynomial pa rin siya kasi wala tayo nito, mga ganito. So polynomial pa rin.
So ngayon, yung leading term natin, ano yung leading term natin dito? So yung leading term natin is, Saan man tayo mapadpad, dadalhin natin doon. saan yung magiging leading term? Bayan. Para tayong nasa Pilipinas lang Negative 3x squared. Rangya. Term ibig sabihin kasama pa yung variable tsaka exponent nun. Hindi lang makikita So magkakaroon tayo ng negative 3x squared. So ibig sabihin yung a natin is building negative. Yung n natin is sa kanilang mga positive. pananamit, lalo na Ay negative, tama. Ay even pa. Ba't positive? Even. sa mga So alam natin yung even tsaka add, no? So even yung exponent natin. mga sungkit. Tas leading term natin is, leading coefficient is negative. So pag ganyan naman, yung itsura ng graph mo niyan is downward parehas. National celebrities. So, ibig sabihin, kung i-graph mo siya, something like this yung magiging graph mo. Basta pag ganyan siya, downward. Hindi lang exactly, pero downward dapat. So ngayon, punta tayo sa kabila. So ganito siya ha. Hindi ko alam kung mali na pagkaka-explain. Basta ganyan. So let's say naman, if f of x is equals to 2x cubed plus x squared minus 1. So nyari ganyan. So yung leading term natin, same kanina, which is may pinakamataas na exponent. So magkakaroon tayo ng 2x cubed doon. Sa kwartong ito, Okay. nakadisplay So dahil yung a natin is positive, tapos yung n natin is odd numbers which is 1, 3, 5, mga ganun. So ibig sabihin, yung itsura ng graph niyan is something like pag ganito. Galing sa baba pataas. So nag-graph mo yan, something like this. during the Miss Universe pageant sa Manila. Paangat, increasing yan. Kasi pag binabasa natin yung graph, left to right, so galing dito, pataas, increasing. So kapag naman baliktad, negative yung a mo doon. For example, meron tayong f of x is equals to negative 8x cubed raised to 5 kunyari. Plus 9 kunyari. Basta i-ano lang natin yung leading coefficient, no? So magkakaroon tayo ng leading term Ang tanong, how much? which is negative 8x raised to 5. Then big sabihin, dahil negative yung a natin, tapos yung n natin is odd. So siguro to ano? So yung graph natin is something pa ganito naman. Nagkanang na tayo. Sabihin galing sa taas sa baba. So kung graph natin yan, something like this. Ibig sabihin, pero raised to 5 kasi ito eh. Something like this yan. O yung mga Hindi lang tama yung, basta parang gamanyan pa siya. Kasi may turning point ka na 4. So 1, 2, 3, 4. Basta ganyan. Alam na natin siguro yung turning point, no? Pag sinabi nating turning point, by the way, ang isa sa pinakamalaki niyang creation. yung turning point, ang formula niya is n-1. Ibig sabihin, yung n natin, di ba, exponent yon. Kung meron tayong exponent na 5 dito, so magkakaroon ka ng 5 minus 1. Ibig sabihin, meron kang turning point na 4. So galing dito, lumiko, 1, 2, bumaba, 3, 4. So turning point natin is 4. So pagdating dito kasi meron lang tayong cube. So kung magkakaroon tayo ng n-1, so meron tayong turning point na 2. So ibig sabihin meron ka dito, liliko ka dito sa dito pa. Ganyan yan. Ganyan. Turning point. Ito namang parabola, isa lang yung turning point. Ibig sabihin kung nandito yon, so kaling ka dito, bigla kang bumaba. So nag-turning point ka naman. Tapos dito naman, meron tayong 4 minus 1. So meron tayong turning point na 3. So galing dito, lumiko, 1, 2, 3. So ganyan. Galing turning point. Paano malaman kapag magko-cross or magta-touch? Saan? Magko-cross, magta-touch sa x-intercept, sa x-axis, sa y? Like what? What do you mean, Jai? What do you mean? Magka-touch sa x. Ibig sabihin, kailangan mo kunin yung x-intercept. Ibig sabihin, paano makakuha yung x-intercepts? Ibig sabihin, ililet mo yung f of x mo equals 0. Tapos, i-factor out mo yan, yung etong term na to na nasa right.
makukuha mo yung x-intercept. Sabi sabihin, kailangan mo, dapat marunong ka mag long division, lalo pag hindi sila factorable. Tapos dapat marunong ka rin ng rational root theorem. In that case, basta ganito na lang. Behavior kasi ito ng graph. Kung paano magiging itsura ng graph mo. Something like this, no? Anyway, kung naintindihan, ayun na, Gio.